Red Magic Astra 2, ito yung latest gaming tablet ng Red Magic ngayon na pang malupitan talaga yung specs. Flagship Snapdragon 8 Elite Gen 5 chip, 185Hz OLED display, malakas na speakers, dalawang USB Type-C ports, 90 FPS sa Wuthering Waves, at may mas pinagandang cooling system pa. So, eto na ba yung gaming tablet na inaantay mo? Ano yung mga pros and cons? Magkano at sulit ba yung presyo? Pag-usapan natin. Okay, so unahin na natin yung pinaka-obvious dito. May liquid cooling na rin sa tablet nila. Now, sa mga magtatanong kung para saan to, according to Red Magic, battery ang target nitong palamigin. Mamaya sa game test, check natin yan. So, design-wise muna tayo. Para sa akin, ito yung pinakamapormang itsura ng gaming tablet ngayon. Available to in Eclipse and Starfrost, premium feels, aviation aluminum middle frame, yung back panel din na may glass bar ulit tulad sa unang Astra nila na ang angas kasi this time, kita mo talaga yung dumadaloy na liquid na may RGB lighting. Maliwanag and customizable din yan, may circuit line details, and text na Snapdragon 8 Elite Gen 5 para alam mo na rin kaagad na powerful yung device. May konting yabang, so kung ikaw si Mr. Flex, bagay naman. Joke lang. Now, alam ko na hindi naman natin nakikita tong part na to pag gaming or ginagamit na natin yung device, but still, ang forma at ang sarap lang ding tignan na may ganito kang device for gaming. Tsaka hindi naman to para sa'yo. Para to sa mga yayabangan mo. Okay. Engraved din yung Red Magic logo. Hindi halata yung fingerprints and smudges dito sa Starfrost unit natin. Nasa 9 inches yung screen size. So, compact tablet siya na para sa akin ay mas ideal din for competitive gaming. Pag mga 11 to 13 inches na tablet na kasi, ang hirap nang abutin ng ibang mga on-screen buttons. Magka-cancel ka lang ng skill, parang aabutin mo pa ng ganon. Huwag kayo iiyak. So, dito nung naglalaro ako, so far, abot daliri naman lahat. Depende pa rin sa game siguro, like sa Mobile Legends, pinili ko pa yung tablet mode na control layout. Yung weight niya nga pala, sakto lang din. May konting bigat pa rin, pero hindi nakakangalay gamitin. Kaya kong maglaro ng ilang games nang nakaganito, pero syempre, mas okay pa rin kung may papatungan kang table. Rounded yung corners, so wala akong na-experience na discomfort while gaming. Wala rin siyang camera bump tulad ng flagship phone nila na Red Magic 11S Pro. So kung ilalapag mo sa table, flat na flat siya. Tingin ko pabor to dun sa mga naglalaro ng drums or yung mga Call of Duty mobile players na maraming daliri yung ginagamit. Yung mga physical buttons natin dito, tactile din and hindi wobbly. May game space slider din tayo dyan. At good news dahil may built-in fingerprint scanner ulit sa may power button. Maganda yung placement, mabilis at very responsive din kapag nag-a-unlock ako. Big plus sa akin kapag may ganito ang tablets kasi sa totoo lang, pag wala, medyo abala din kasi yung mag-enter ka pa ng pin or pattern. And personally, hindi rin ako kampante sa face unlock kung regular camera lang yung gamit ng device. Yung placement ng speakers, kung makikita nyo dito, medyo nakataas ulit ng konti para hindi basta-basta matakpan ng palad natin pag gaming or watching videos na tayo. At isa rin sa mga pinaka nagustuhan ko ngayon ay yung dual na Type-C ports. Hindi naman ito yung unang tablet na may ganito. Una ko siyang nasubukan sa kalaban niya na Lenovo Legion Y700 and isa yun sa mga pinakapanalong features ng tablet na yon. Mga hardcore gamers nga kasi yung target nila dito at marami talagang naglalaro habang nakasaksak yung device. So, naglagay sila ng isa pang port para maiwasan yung sagabal na kable sa kamay mo. And last year, okay na rin naman yung isang port lang sa unang Red Magic Astra dahil naka-offset naman yung placement. Pero yes, pinaka-convenient pa rin kung dalawa. So, definitely plus to dito sa bagong Astra 2. And na-retain pa nga rin pala yung IP54 rating for dust and water resistance. Again, protektado siya sa mga aksidenteng talsik pero hindi recommended na sadyain lalo na kung malulubog. Actually, eto, nangyari mismo dito sa unit natin. Hindi ko alam na binuhusan pala to ng tubig ng videographer namin para kumuha ng B-rolls showcasing the IP rating. And nung binalik niya sa akin yung unit, wala pa akong idea nito. Naglaro ako ng Mobile Legends and napansin ko na medyo garalgal yung left speaker kapag sagad yung volume. And hindi naman ganon nung unang testing ko dito. So, tinanong ko agad si Bern kung binasa niya ba yung unit. And yes,
Binuhusan niya nga raw para mag-B-roll. So, hinayaan ko muna, hindi ko muna ginamit. Baka may konting tubig lang na natrap and buti naman, kinabukasan ay okay na lahat sa speakers. Nakasurvive yung tablet natin, so nag-survive din yung trabaho ni Bern. Ha? Paano kung hindi nakasurvive? Eh di hindi rin... Sa display naman, meron tayong 9.06-inch 2.4K OLED panel with up to 185Hz refresh rate protected by Corning Gorilla Glass 3. And panalo yung quality. Sharp dahil nga sa mataas na resolution, deep blacks, and maganda yung color tuning by default. Hindi siya tulad ng Red Magic phones na usually medyo OA yung saturation dahil nga gaming phone. Dito, saktong vibrant lang. Though personally, mas trip ko pa rin yung standard color mode para mas easy sa mata. Malaking lamang din dito yung OLED panel dahil yung ibang mga compact tablets like the Lenovo Legion Y700, the Xiaomi Pad Mini, and yung iPad Mini ay naka-LCD panel pa rin. For streaming, may Widevine L1 out of the box kaya Full HD playback na kaagad tayo sa Netflix. Pero wala tayong HDR support dito. Sa YouTube meron. Nanood ako ng anime, Suits at YouTube videos din dito and na-enjoy ko talaga for media consumption. Big plus din kasi dyan yung malakas at good sounding dual speakers. Panalo rin talaga para mas immersive yung gaming at panonood natin. Mas malakas nga lang ng konti yung kaliwa kumpara sa kanan but hindi naman issue para sa akin. Balik tayo sa display, very satisfied din ako sa brightness. Around 50 to 70% maliwanag na for indoor use. Actually, isa to sa mga pinakamaliliwanag na tablets na nasubukan ko and definitely mas maliwanag din kumpara sa ibang mga compact tablets na kakumpetensya. Okay pa rin gamitin outdoors, wag lang syempre yung sobrang tutok ka sa araw. Tsaka personally, hindi rin naman ako maglalaro ng heavy games sa labas habang mainit. Pareho lang kayong mahihirapan ng tablet. So, larboy ka ba? Yung 185Hz refresh rate naman, very smooth talaga. Impressive kasi ito yung may pinakamataas na screen refresh rate sa mga commercially available na tablets sa ngayon. Now, ang realidad nito, very limited pa lang yung mga games na supported ang ganitong kataas na frame rates. For most people, okay na nga rin yung 120 to 144Hz at hindi rin lahat mapapansin yung difference kapag nasa usapang 165 to 185Hz na. Pero syempre, higher is still better pa rin pagdating dito. So maganda pa rin na andyan yung option lalo na sa mga competitive gamers. Very responsive din nung naglalaro ako and good news kasi hindi ko na na-encounter dito yung konting delay sa virtual joystick na naranasan ko dati sa unang Red Magic Astra kapag naglalaro ako ng MOBA games. Hindi na ganun dito ngayon at wala rin akong naging issue sa accidental touches. So pagdating sa display, wala akong major complaint. Netflix HDR support lang talaga yung kulang but overall, sagaran talaga yung ginawa ng Red Magic dito. Now, pag-usapan na natin yung pinaka-importante. Again, gamit dito yung latest flagship ng Qualcomm na Snapdragon 8 Elite Gen 5 plus the Redcore R4 gaming chip ng Red Magic. 12256 variant yung nasa atin ngayon, LPDDR5X and UFS 4.1 combo para may idea na kaagad tayo, more than 4.2 million yung pinakamataas na Antutu benchmark score na nakuha namin after multiple runs. And as expected, very fast, very smooth experience. Naka Red Magic OS 11.5 based on Android 16. And sa totoo lang, kung usapang user interface lang, okay naman to. Simple, madaling gamitin. Tapos ang dami rin talagang gaming features na makakatulong sa paglalaro mo like crosshair, may key remapping, may macros. Malaki-laking advantage din at mas masusulit mo nga yung device kapag ginamit mo yung mga yan. However, ang problema dito, number one, may mga bloatwares na ngayon. Unlike before na mas malinis talaga, this time may mga nag-install na applications automatically, so nag-uninstall pa ako. And number two, ay yung software support. Wala silang mabitawang pangako kung ilang taon ang software updates nitong Red Magic Astra 2. And sa mga gaming phones naman nila, mababa rin 2 upgrades and 3 years na security patches yung 11S Pro. May mga mid-range phones tayo ngayon from other brands na may 6 years na pangako sa software updates. So, isa talaga to sa mga cons na dapat mong i-consider bago ka bumili. Pero kung usapang gaming performance lang talaga, legit na panalo. 4 games pa lang yung nasubukan namin. So, separate video na lang yung maramihan talaga. Pero dito pa lang makikita na rin naman agad natin na solid talaga siya na compact gaming tablet. Ito yung average FPS ng 4 na games natin. Syempre, maning-mani lang dyan yung mga MOBA. And since meron na nga rin palang 144 FPS mode sa Mobile Legends, nagamit natin yan. Maganda rin yung temps. Call of Duty Mobile, ganun din yung kaso. And sa ganitong mga games, mas nagmamatter yung mas mataas na refresh rate. Though
papalit-palit yung FPS limit natin sa 129 and 166 FPS. Mas madalas sa 129 FPS limit but still very smooth pa rin. Kahit sa VR mode, 120 FPS pa rin tayo and hindi rin gaanong uminit yung device dito. Sa Genshin Impact, highest settings, solid 60 FPS din yung average kahit mabigat na game. And impressive din kasi naka-balance performance profile lang tayo dyan. Hindi pa natin ine-enable yung Rise or yung Diablo mode. Plus, nasa 41 degrees lang din yung maximum surface temperature kaya hindi rin gaanong mainit at pwedeng-pwede talaga for long gaming sessions. Pinakamabigat sa mga test natin itong Wuthering Waves, max settings, 90 FPS mode, and after 30 minutes of gaming, nakuha din natin yung sagad na 90 FPS average. Dito na nga lang din nag-umpisang uminit yung device. Lumagpas tayo ng 45 degrees max temperature sa harap, 41 degrees sa likod. But since nasa bandang gitna naman yung part na pinakamainit, hindi rin siya masyadong ramdam dahil hindi naman dito normally nakahawak yung mga kamay natin. Hindi rin uncomfortable gamitin. And take note na 90 FPS pa ng highest settings Wuthering Waves to. May mga high-end phones tayo na 60 FPS mode pa lang, lagpas 50 degrees na yung temperature. And I know, tablet naman to, but still, actually yung unang version ng Astra nila, 46 degrees yung max temperature kahit 60 FPS pa lang ng Wuthering Waves. So mas maganda yung nakukuha nating temps dito ngayon kahit na wala na tayong built-in cooling fan this time at pinalitan na nga nitong liquid cooling. Again, para daw sa battery yan, tapos yung liquid metal 3.0 and yung vapor chamber naman ang nag-handle ng heat sa may chipset. Mahirap lang sabihin kung gaano kabisa itong liquid cooling kasi mapa on or off, flowing or hindi yung liquid, halos walang difference sa temperature nung nag-test kami. Kaya ang masasabi ko lang, maganda yung temperature na nakukuha namin and better din kumpara sa unang Red Magic Astra. So kampante kong masasabi na panalong tablet talaga siya pagdating sa performance. Now, sa usapang battery naman, 8,300 mAh yung capacity. So, minimal lang yung upgrade kumpara sa last year's model, plus 100 mAh lang. And syempre kung mga Netflix lang, browsing, tatagal din naman talaga. But kung usapang gaming na, syempre magiging depende yan sa kung gaano kabigat yung game na nilalaro mo. Sa kaso nung 4-game testing namin, 2 magaan at 2 mabigat yung games. 1 hour mabigat, 1 hour magaan, liquid cooling and RGB lighting turned on, balance performance profile lang tayo, and nabawasan nga to ng 51% after 2 hours of gaming. So, posibleng around 4 hours ng light and heavy gaming yung kaya. Obviously, hindi siya kasing kunat nung mga 10 to 13-inch tablets natin na may 10,000, 11,000 mAh battery. Pero decent pa rin naman yung nakuha natin dito. Tsaka malaking factor din kasi na niran namin yung mga games sa sagad na graphics at sagad na frame rates. Ngayon, kung kapos pa sa'yo yun, dyan naman papasok yung mabilis na charging speed. By the way, wala tong charger na kasama sa box. Cable lang yung meron, so ang ginamit ko ay itong Red Magic DAW charger nila na compatible din sa max charging speed nito. So from 10%, 62% ang inabot in just 30 minutes and saktong 1 oras naman yung inabot para mapuno to 100% nung tinest ko. So 1 oras na pahinga lang, lunch ka lang, tapos pwedeng bakbakan na ulit. Or kung gusto mo talagang dire-diretso, bypass charging ka na lang. Since hindi na rin naman sagabal yung kable dito. Sa camera naman, alam kong maraming gamers ang halos wala namang pake, pero meron tayong 13 megapixel main camera and 9 megapixel front. Ito yung ilan sa mga nakuha namin. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Red Magic Astra 2. Hanggang 1080p resolution tayo dito. At sa nakikita ko dito, walang stabilization pero hindi na masama yung quality kung pang video calls lang naman ng mga gamers sa mga jowa nila.
kung meron. Pero yun nga, not bad na pagdating sa video quality. Tingin ko yung microphone pickup, okay din naman kung pagbabasihan natin yung mga previous Red Magic devices. So let me know na lang din sa comments kung anong tingin nyo sa parehong audio at video. Okay, so Red Magic Astra 2, price starts at $699 US. So nasa 40k plus para sa 12256. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa may description and YouTube shopping tab kapag meron na. Wala pa kasing official pricing sa Red Magic Store sa Lazada, so hindi pa talaga natin alam yung eksaktong presyo dito sa Pinas. Pero at least alam na natin na malaki din talaga yung tinalon kumpara sa unang Astra nila na ang starting price noon ay $499 USD. Now, worth it ba siyang bilhin? Well, depende talaga sa'yo kasi hindi na rin naman biro yung presyo. Ang dami mo ng options sa level na to. Makakabili ka na ng consoles, ng gaming handhelds, affordable flagship phones. Pero kung ikaw yung gamer na nasa Android talaga yung mga nilalaro, Mobile Legends, CODM, PUBG Mobile, mga emulators for retro gaming, and hinahanap mo nga yung panalong device para dyan, eto yun, Red Magic Astra 2 ang best compact Android gaming tablet na may re-recommend ko sa iyo ngayon. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong tingin nyo dito. Bibili ba kayo? Bakit oo? Bakit hindi? At huwag nyo na rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating videos.